Here with us are Chris Lamotan at ang kanyang accountability partner na si Jay Inotorio. Welcome to the show, Jay. Welcome po. Si Chris, kilala na. Welcome na din niya tayo. Welcome, Jay and Chris. Diba? Una sa lahat, pakidefine, ano ba yung accountability partner? Siya yung tumatayo yung check-in balance mo. So, importante yung accountability partner sa buhay Kristiyano kasi nga, dito kayo magpapalakasan, dito yung opportunity na may makorek based sa mga character flaws natin na patuloy na binabago ni Lord. Yung iron sharpens iron. Yes. Correct. So, importante meron po tayong ganun bilang Kristiyano. Wala kanina. Oo, kahapon. Isang araw. Okay. Yeah. So Jay, how important it is sa'yo na si Chris ang nagdi-disciple at ang nagme-mentor sa'yo in your walk with God? How is that helping you now in your walk with God? Sa akin po, malaking tulong po kasi dahil unang-una, yung journey ko kay Lord, kahit na meron akong time for Him, malaking tulong na may nag-guide pa rin na si Chris na sa journey ko kay Lord. When you were magkabarkada pa lang, hindi uso sa barkada yung, Yeah. di ba, magtuturuan kayo, ito, mali ka, Yeah. di ba? Yeah. How's that working out now? Ano siya since magkasama kami sa fraternity dati, so alam namin na puro kami kalokohan ng mga panahon na yun. Okay. So nung Meron nabago such siya a thing as Christian hazing? Sana wala. in the spirit, Ayun. Pwede yun. pag-pray mo eh. So dahil siya sobrang connected kami sa isa't isa. So hindi mahirap yung yung means of communication tsaka yung relationship kasi na-establish na eh. Correct. Oo. So yung openness andun. Like kunyari sa kanya, sabi ko nga sa kanya, bro, I'm open to be corrected. Kami mag-asawa. Silang mag-asawa actually to the both of us din ni Lauren. Kung may nakikita sila, let us know. Kasi wala namang ibang magsasabi na minsan, lalo na pag yung mga tao, di ba, parang pagka spiritual leader nila, takot yan o nahihiya yan, di ba? Kahit may na-observe sila, hindi na nila sasabihin. Which, minsan, nakakalungkot kasi minsan mapapahamak talaga yung leader sa hindi nila nakikita, sa hindi nila sinasabi. Kasi hindi naman lahat alam namin eh. Hindi naman lahat alam ng leader, di ba? So, yun yung importance na binibigyan namin sila ng access, na binibigyan ko siya ng access to speak in my life. This is related to what we were speaking about previously about yung community of accountability. Yes. Diba? Yung church as a functioning parang sounding board, parang no, again, iron sharpening iron, di ba? Totoo. Tulungan Yeah. your spiritual growth. Totoo. How big a help has it been sa marriage ninyo mag-asawa? Actually, malaking tulong yung husband and wife nila, si Lauren tsaka si Chris sa marriage namin during that time. Akala namin na okay na pala kami mag-asawa, yung pala hindi pala kami okay. Kasi bago lang ako naging Christian eh. Mas nauna si Chris maging Christian sa akin. Noong una kami nagkakilala, medyo awkward pa noong una kasi si Chris, more on leading na siya kay Lord, yung journey na kay Lord. Ako nung during that time, wala pa. So nung pumasok siya sa life namin, sa married, medyo awkward nung una kasi ini-introduce niya sa amin si God during that time. Pero nung as in journey namin, walk namin kay Lord, doon ko nakilala din si Lord with His help sa journey ko kay Lord. And pagkatapos po nun, the rest is history na eh. Nagtulungan na po kami sa bawat isa through walk kay Lord po. I have to ask Chris lang. Yeah. Mas mahirap bang sharean si Jay dahil matagal na kayo magkaibigan or mas madali? Natawa ako na una ko siyang in-invite kasi magpipreach po ako. Di daw niya alam kung ano mararamdaman niya kasi nga dahil kilala niya ako, siguro may pero di ba minsan ganun mga kaibigan, parang talaga ba ikaw? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Sasabihin mo dyan. Parang gano'n yung, kasi nalaman ko sa kanya after na eh. Yung parang pagbukas ko pala doon ng bibig ko, parang ano ka na sa uupo mo. Hindi niya daw alam kung hindi siya mapakali. So, which helped talaga sa amin dahil nababanggit niya sa akin yun. Kaya pagdating sa discipleship or how I relate sa kanya si God, hindi mahirap eh. So, dahil may connection, mas naiintindihan nyo yung isa't isa, mas madaling i-relay yung dapat mo i-relay through the Word of God. Yeah. Lalaki sa lalaki. Hindi naman tayo sanay na magkwento ng mga itong feelings ko, di ba? Exactly. So, Exactly. how's that working out? Naging vulnerable siya sa akin nung meron siya lang pinagdaanan mag-asawa, season nila. Meron sa kanyang pinapagawa si God, which
alam niya sa sarili niya mahirap na for so long hindi niya yung inaamin sa wife niya. Okay. And sabi ko sa kanya, if the Lord is speaking to you, gawin mo yan. Kasi ang initial reaction natin, yung flesh natin, pagka ang Holy Spirit nang usap sa atin, it's always against our will. Di ba? Totoo, If it is totoo. in His Word, yung truth, saying the truth, then do it. It's the Holy Spirit. Which ginawa niya. And, So, ano and- naging resulta? Was good po. Yung result nun, medyo mahirap. Actually, nung in-open na po sa kanya yun, sabi ko, paano ko ito sasabihin sa wife ko? Medyo mabigat. Ito yung parang, ano ng mga lalaki na Pag inamin mo, pag inamin mo, tapos kami. iwalay na. But si God talaga, inutos talaga sa akin ni God na confess everything to your wife. And I asked him during that time and sabi niya, oh, obey mo lang si Lord. And it took me 3 months ata bago pa bago Sobrang hirap siya yung battle kasi hindi talaga siya madali. Right, I can imagine. as a man. Ano naging response ni Mrs.? Shock nung umpisa. Okay. Nagkaroon kami ng breakthrough. Meron din palang On the spot. on the spot. Yung marriage pala namin talaga sobrang hindi pala talaga okay during that time. So it turned out to be for the betterment Yes, of super. the marriage. Super. Oo nga. So, Jay, kamusta naman si Chris bilang influencer, inspirational speaker? How do you help him, I guess, in that sense? How do you help him stay grounded? Or sa'yo ba, Chris, how does Jay help you stay grounded? I guess both of you can answer. Kasi the accountability, Works both sometimes when you're in a position of influence, right? Sometimes it's harder to be accountable. How does this relationship help you as an influencer and a speaker? Sinasama ko si Jay kapag kami mga like speaking or yung sa business ko na how I minister as well, nakikita niya eh. So, meron din kaming point of mission sa mga bata and all. Gusto ko makita niya that at some point, kung si Lord, hihipuin yung buhay niya, di ba, na gamitin din siya for His glory one day sa area na gano'n. Na-model ko sa kanya. So how do you deal with it now, knowing what you know, after everything you've gone through with the grace of God? How is it now when you feel like, oh, I have to talk to Jay about something? Siguro isang natutunan ko way back, yung importance nung tinatawag na SQ, which is yung, EQ, which is emotional quotient. Kasi at some point, mataas yung SQ, which is yung spiritual quotient. Minsan nanineglect natin yung empathy, how we empathize, how we see yung sa shoes ng tao. If pag kinorek ko ba to, ma-offend ba to, i-observe mo siya. Kailangan mong alamin yung pagkatao ng isang tao. So, sa case ni Jay, even sa ibang tao, hindi siya talaga one size fits all. Right. Ino-observe ko siya na kinakamusta ko muna siya, inuunawa ko, like, bro, kamusta ka, ganyan and all. Kung may nakikita ako, sasabihin ko sa kanya, bro, ginagamit ko yung word na na-observe. Okay. Kasi so that hindi para ma-define yung isang tao. Hindi judgmental. Hindi judgmental. Right. So, bro, na-observe ko ganito and all. Even sa iba namin mga kasama. So, from there, siya rin makaka-assess sa sarili niya kung And tama. free ka naman sumagot. No, that's not that. Di ba? Pwede ka naman sumagot na, you can defend yourself, in other Yes. words. Kasi pwedeng mali ka pala sa observation. Oo, di ba? That's what I mean. Totoo naman. Kailangan open yung communication. Right. So ano bang sikreto ng, ang hirap nito kasi friendship to between two men. I guess what makes that thrive? I guess kasi nga, like what Brother Mario said, parang ang hirap naman magka-friendship ng guys na, hey, how are you? Diba? Kasi you've been friends for so long and what makes a good friendship between two men, I guess? That's my question. Go, Jay. Sa akin po yung accountability kay God. Sabi ko nga sa kanya, kung wala si God sa friendship namin, malamang hindi kami magkaibigan ni Chris. Yeah. Yun ang pinaka-importante sa pagiging magkaibigan is yung both of you guys, pares kayo na nilalakaran ng journey kay Lord and at the same time, accountable kayo kay God. Parehas. Importante po yung yung value system pareho kayo. Kasi kaya minsan yung mga ibang kaibigan wala na. Kasi hindi na kayo pareho ng value Correct. system. Tama. So dahil kami, ang value system na si Jesus yung sa center and we are, of course, doing our best to be Christ-like. So nagtutulungan kami. So we encourage one another, build each other up. So isang bagay din yung intentionality. Kasi we call one another.
Meron kaming constant na communication, constant fellowship, hindi lang sa church. We bond as a family, yung mga families namin. We go out, we eat out. We sila rin, gano'n, mag-i-invite sila sa amin. Yung the usual na paano yung isang magkakaibigan. Kasi hindi siya yung parang dinumero, hindi siya yung parang pinipilit. It comes naturally. So yung authenticity is very important as you are being intentional. Right. Saka patatawagan ko to, bro, kamusta? Tapos yun, magkakamusta ka, saan ka? Ganito, So it comes natural sa amin. Kaya hindi rin mahirap pagka may na-observe kami, pag may kailangan sabihin sa isa't isa. So, Because the relationship is already there. yes. May boundaries din po kasi ako sa kanya Especially siya po yung pastor ko. So I have yung boundaries ko as a pastor and kaibigan. So, In fairness po sa kanya, kahit kaibigan ko siya, yun yung bagay na nagustuhan ko sa kanya sa totoo lang. Kasi there are people, may mga kaibigan ako na walang boundaries. Siya, in fairness sa akin, hindi ko sinasabi kasi never ko naman ginagawa yun. Siya, alam niya lang, meron lang siyang ganong conviction. Wow. And which I appreciate. Kasi hindi naman lahat ganon eh. Kaya na-appreciate ko siya sa ganong act niya. All right. Well, thanks for sharing again, Chris and Jay, for very rare. I don't know. Tama. Very rare ang ganitong klaseng, especially sa mundo. Inside the church, Yeah. hopefully there's more Very of it. I have not countercultural. seen very many, to be honest. Right. So it's very refreshing to see, and it's encouraging dahil, can you imagine, sabi nga ni Lord, di ba, it's multiplying force, di ba? Pag nagsasama yung dalawa, and you, not only are you working together, you're a spiritual warrior for Him, you're covering His back, di ba? Ang sarap siguro ng feeling, Yeah, for praise both of you. God. No? Amen, amen. Again, thank you for sharing. thank you.